Madonna. Bagay, buhos lang ito. Junjun din sa bagay kasi Deo papa mo, no? Ay, ayan mga ka-farmer. Another day. Mainit na po ang panahon pero sabi nila mayroon daw na sa bagay malamig pala ang hangin, ayan, masikat ang araw. So ayan, ano pang ano natin? Ay, ayan, anong oras na? Dahil ako po ay binigyan ng problema ni Maring Sebi. Binigyan niya ako ng 2 langka. Maliit lang naman pero napakahirap katayan, grabe. Alam niyo ang pagbabalat po ng langka, may technique. Kailangan meron kang stick, tinutusok nyo dahil pagka hinawakan ninyo ang dagta ay talaga naman talagang kakapit sa inyong kamay. Pero ang technique dyan, habang binabalatan nyo, pwede nyong paagusan ng tubig habang binabalatan kasi grabe po ang dagta ng langka. Ngayon, pinaka the best din, maglagay yung kutsilyo, lagyan nyo na po ng mantika yon para hindi na kumapit yung dagta. Yun ang kalaban ng dagta, mantika. Yung kamay ninyo pwede nyo na lagyan ng mantika. Ngayon kung nalagyan ng dagta ang inyong kamay, mantika lang ang katapat. Oh, di ba? Kung talagang marami, kerosene. Ayan. At ayan, sa Bicol hindi po nawawala ang langka, lalong-lalo na sa mga burol. Ano yan, yan ang mga throwback po, yan ang pakain sa mga burol na naalala ko na pag ganyan po mga farmer langka. So ang gatang langka ay hindi po nawawala sa all time favorite menu ng mga Bicolano syempre. So kaya ayan, nagluto po ako, ninuto ko, dala ni Maring Sevi ay may asin na, yes. Tapos nakabili ako ng tulingan, 3 piraso. Frozen, wala na eh. Wala lang, no choice. Pangit. Pero pinalabas ko ng maigi yung dugo kasi medyo delikado po ang tulingan. Alam niyo naman, may lason-lason yan. Malamig ang hangin. Ayan. At maraming po palang salamat sa mga pumunta kahapon at nung Saturday. Record breaking na naman po yung ating lechon house kahapon. Grabe, sunod-sunod po ang record, ano. Sabi ko nga ma-maintain na lang yung ganyan, hindi na po ako naghahangad. Kaya lang to maintain it, syempre sabi mo, ba't nagdagdag ka ng kobo? Alam mo naman yung mga maano dyan eh, mga bitter. Kasi nga po, kahit po ganyan, kinakapos pa rin kami. I want to give the best service pa rin, syempre, di ba? So kailangan po natin magdagdag at yung parking din maayos din, so para at least mas maging masaya po ang experience nila, diba? So sa mga nagagandahan po sa lugar namin, marami pong salamat, thank you. Marami pa po ang pwedeng i-improve dyan. Marami pong salamat sa nakaka-appreciate. Hindi naman po galing sa amin yung na ipinagyayabang namin yan dahil sabi ko nga, mas marami pa pong mas magagandang lugar. So ayun, at least po kung ano man sa maliit na paraan maibigay namin yung habang kumakain po kayo nakakubo kahit sa simpleng paraan lang po, ano. So syempre, sabi ko nga, hindi naman lahat mapiplease, di ba? So meron po kasi ata kahapon na nag-walk out kasi gusto po nila kubo. Punong-puno na po yung talaga. Loaded po talaga kami kahapon. Although hindi sabay-sabay dumating, pero loaded pa rin po kami. At 9-10 o'clock pa lang po. Actually ang istorya ganito eh. Na-stress po kami dahil kinapos po kami sa lechon. Yung lechon po na pinipare namin is 2 lang. So sabi ko, bebe, ang 2 natin pag napaubos natin yan, Father's Day yan. So sabi niya, kabagay, sabi niya gano'n, kung ito lang naman ang mga naka-reserve ko, sabi niya sa kubo, meron mga naka-reserve sa kubo, plus yung mga kilos na mga tawag-tawag, tinanong niya. So kumbaga tayong naka times 2 na, okay na. Pagdating po ng 9 o'clock, sunod-sunod na po yung tawag kasi wala pang gaanong tao noon, sasagot niya pa yung telepono.
dire-diretso na yung tawag. Nililista niya, mama ilan po? 6 na kilo sa amin kabebe, papunta kami dyan. Mamaya tawag na naman 3 kilo sa amin. So umabot po ng halos 20 kilos, sabi niya. Pinakita niya sa akin, magna 10:30 na mga ka-farmer. 10:30 nag-decide na siya na pahabol tayo. Disaster pag hindi tayo nakahabol, patay tayo bebe, sabi ko. Nakiusap kami sa lechonero, syempre. Buti na lang, hindi naman po ganun karami ang orders. 6 lang ata or 7. Nakatay na rin naman nila nung gabi, so hindi na sila gaanong pagod. Hinabol. Tapos may humabol pa na 25 kilos dine-in. Tamang-tama, alas 4, mayroon po kaming isasalang na alas 4, nakatuhog na. So sabi ko, ganyan na same size lang naman, palitan nyo na lang yan, ang isalang ninyo ng maaga. So nakahabol po ng almost 1 o'clock yung dine-in po, at napaka ganda po ng feedback nila, experience nila. Marami pong salamat. So ayun, nasa Rosel sila kahapon. So ayun, habol din po yun. Tapos mayroon ding nag-dine-in ng isang buo din kahapon sa Hani naman. So ganun nga nangyari. So parang medyo, syempre, good stress. Good stress. So nakahabol naman 1:30, kaya palang lutuin yung 40 kilos ng 2.5. Sabi ko, anuhin ninyo, ratratin ninyo ng init, saldi, stay saldi tayo. So ginawa niya si Mang Saldi, kasi galit na galit lagi. Ito kasing mga lechonero natin, sabi ko nga, hindi aggressive ang paglilechon ninyo kako. Minsan may dugo-dugo pa pagka iiwasan mo pa. Sabi ko, kailangan lutong-luto talaga. So ayun, nakakuha naman 1:30. Naubos pa rin, at meron pa ding mga natanggihan. May order na 3 kilo, naging 2 na lang, mga ganon ba. Pero at least po, malaking tulong yung 40 kilos na yun. Kasi hindi na meron po akong malaki dyan, hindi na makakahabol dahil maluluto yun, magti-3 na, di ba? O isasalang mo ng 11. So wala na, no chance na talaga. Kaya sabi ko, naghintay na nga ng almost an hour. Yung mga, dumating ng mga 12:30, ubos na po yung isa. Ngayon 2 pala. So, ayun, awa ng Diyos, naghintay naman po, at naging masaya naman po ang kahapon. So, naka-record, na naman tayo. Ayan. Nanay Christy Permin, pakuha nyo na po inyong lamesa. Ayan. Napakaganda. Pwede nyo na po siyang ipakuha. Ayan. Ganda na yan. Solid. Te-text ko na din si nanay. Puro text lang kami ni nanay. Ay Christy, ayan. Shoutout po sa inyo, nay. Alam ko busy po kayo sa mga chismis. Ayan. So tayo naman ay pupunta sa si Rizal. Wala ata si na Junjun. Wala din, day off din yung dalawa natin. Ang nagtuloy ay si Marco. Dahil yung partner ni Marco naman, si Tito, kapatid ng tatay po ni Erica, ay nag-day off kahapon, wala pa ngayon. So baka bukas pa po darating yung mamaya. Pero flex ko lang yung aking mga radish na napakaganda. Kaway-kaway naman yan. Ayan. Ito hindi ko pa nalilinis. Yung pechay natin, kaway-kaway. Ayan, yung pechay natin, gumaganda din. Maraming tawa-tawang katabi. Ayan yung ating mga lalayo ng ngayon. Si Kungkong ang ano ba ang tawag dito? Gumawa ng hill. Ang lalayo ng diferensya. Pero pwede na. Ayan, malapit na po tayo magburo. Ayan ang mustasa. At ang kangkong, ayan, gaganda. Habang dinadaanan po natin, nakalimutan ko na naman ang sombrero ko. Si mama pala, bibigyan ko nito. Sabi ko ito may tanim ng kangkong yan. Dito naman tayo sa binubuhusan. Ba, dami ata nag-day off. Ang daming nag-day off? Allah. Pati Tagagwagwa. Ha? Tagagwagwa. Kayong dalawa lang? Si Jomar din? Anak ng Madonna. Bagay, buhos lang ito. Junjun din sa bagay kasi day off papa mo, no? Bukas papasok na siguro, no? Duty niya po ngayon Ano, no? Duty niya po. Duty niya. Kaya pala Pinormahan nila kahapon to.
Si Nelen daw nagpapalitada ng kwarto. Opo. Sabang wala pa silang anak, kung ako sa kanila, nagtatabi sila ng paayos ng bahay, no? Opo. Baka maunahan mo pa. Nasa disiplina lang yan, di ba? Kahit sabihin mong yung kinikita ni Kathleen sa Lechon House, papagawa pala ako ng may kalawit tapos para mahila itong mga anong ito. Bitin? Nabitin yung prepare nila? Hindi naman kuya. Hinahin lang namin Ano kaya ang ma-imagine? Maganda sana, may idea din sana ng yung bamboo pinadala ni Ate Sylvia. Ang gandang tingnan. Kaya lang sabi ni Junjun, ang disadvantage ng bamboo, yung tibay. Habang tumatagal, Opo. tapos baka mamaya marami ang pupunta, magsabay-sabay, pwedeng mag-bar down, di ba? Opo, lalo na po. Ulang araw. Oo. Pero yung ginawa ni na Puroy na naalala mo dati yon? Pinakyaw nila sa akin yung 4,000. Isang araw lang ginawa ng mga loko. Pero bara-bara lang, pero matibay. Pinagawa ko po yun dahil mag-harvest ng tilapia. Ngayon hindi makapasok yung truck dahil tawag dito. Matagal na yun, wala pang vlog. Hindi man putik. Puro putik po dyan dahil tag-ulan. So nagpagawa ko ng tulay doon po inaano yung tilapia. Dinadaan. Grabe ang hirap namin. Bagay, kaya naman siguro yung electrical kahit bukas, ano? Opo kuya. Kaya naman po. May access. May wire na ba tayo? Kompleto na? Wala pa po. Ayun lang. Pinapaano ni Papa yan mamaya po. Yung ano. Kailangan makabili na para Kasi bukas. lalabas po kami mamaya ni Mabet. Bibili kami ng ano. Para may sabay na po daw. Tigis ang ilaw yan kuya, no? Oo, lagyan mo ilaw din. Outlet po. Oo, outlet din. Tagisa lang. Tigisa rin. Tagisa, syempre, kasi kung dalawang grupo ang Tigisang. sabi ko nga makagawa sana din ng lamesa eh. Yung wall pan ni kuya. Oo, kasi kakailanganin natin ng mga lamesa, sigurado. Itong weekend na to busy dahil Valentine's. Kahapon maganda, no? Hindi tayo nataranta, no? Opo. Pagka ganun ang dating na hindi sabay-sabay, maganda. Sipin mo, record breaking, pero hindi tayo na. Pero kung malaki-laki pa yung baboy na dami pang benta, no? Sayang. Merong umalis, taga San Fernando. Ang farmer, wala na palang lechon. Balik na lang po kami. Sabi ko, meron naman pong mga. Di, lechon talaga gusto namin. Babalik na lang kami, sabi niya. San Fernando lang naman kami. Tapos meron pang San Luis na umahabol. Late naman sila dumating, no? Pero wala na din naman. At least marami po ang nasiyahan din. Yung parking natin, nahaharangan yun dito. Oh. Hinarangan kahapon eh. Paano kaya tayo maglagay ng don't block the don't block the driveway, no? Signage. Naghanap pa kasi ako kahapon, hinahanap ko pa kung sino may-ari nung 3 sasakyan na nakaharang diyan eh. Nakaharang dito, 3. Doon sa may mangga, ulang laman to. Nagdatingan po mga 4-5 sasakyan. Wala nang mapagparkan. Kaya buti na lang na natin na ayos. Dagdag na lang? Ah.
po ay kukuha ng yan pa pala akong red bucket. So ayun, kuha tayo ng feeds, papakain tayo. Dito na ako magpapakain, ang init na doon. Dito malilim oh. Tapos didilig din pala ako ng ating mga saan ba yung hose ko? Ay, hindi maabot nahulog ng papaya oh. Yan, dito tayo magpapakain. Ito pinapatag pa nila. Yan oh, laki pa po ng pinapatag. Parang malaking disadvantage na andoon yung andoon yung feeds, layo. Ano kaya tayo makakadalawang kwentuhan. So ayan, nabuhusan na po nila mga farmer at di ko alam kung ano pang siguro yung dalawang poste lang muna maayos. Tapos pag nabuhusan na yung dalawang poste, tatabit ulit tayo doon kasi ayusin natin yung sa may lechon house. 'Di ba? May itatiles pa ata doon eh. Paano kung ano na naman ang mga ko kasi sina bebe. Di ako kasi gusto kong bilisan ang trabaho. Sa design parang naguguluhan ako eh. Di nila minamadali. Gaya ngayon, dapat bibili na kami ng tiles. Hindi ko alam kung para sana bukas, Junjun, pag niya, may tiles na sana. Tayo ng pagkain. Grabe po, yung lumpiang isda na ginawa ni Jaisel nung last week. Ubus halos pala. Ang lakas talaga. Nakakatuwa naman. Ayun, sana tuloy-tuloy ang ating lechon house. Kahit Sabado Linggo lang ang tayo pakain para ayan di ko po alam kung kahapon may bumaba dito. Pero yung mga pick up malakas ang loob, nagpa-park dito pagka busy. Sana mapaayos natin ang parking. Yan po ang isa sa mga nasa priority natin yan. Kumbaga kailangan maayos talaga bago magtag-ulan. Mahangin ay habagat, ay amihan pala. Hay amihan. Dapat tayo, di pa tayo makapag-market. Adventure. Grabe, tigang na yung lupa. Kahapon nagdilig ako. Tigang na pa ni Kongkong yung mga lupa na di napili ng maayos. Dito tayo. Ay, yan salungat pa ako sa hangin wala pa, naandun sila naandun yung mga ayungin natin, punta pa lang dito. Actually parang hindi ako pinapansin kasi kahapon dito nagdala si Nelnel, nanghuli po siya ng red tilapia. Ayan na ano yung ating mga ayungin nanghuli siya dito siya mabilis nga naman magdala dito kasi yung pag swing mo ng net, mahangin. Wala pa yung mga lakas ng hangin pagka ganyan po yung hangin, tingnan niyo po yung dahon ng aming mga saging. So talaga pong mahirap nahirap mag ng saging talaga. Kailangan ko palang isprayhan to. Naku, hindi ko pa na-charge. Ay, naku. Salungat. Salungat tayo sa hangin
Parang doon pa rin magandang maghagis. Init na kasi. Ayan oh. Mainit po, mainit doon. Andun pa rin sila. Ang pangit lang sa maraming kangkong, yung nutrients po na magpapalumot sana sa tubig, nasisipsip ng kangkong. So hindi ganyan kaganda yung ating tubig, ano. So, kailangan magpapapasok ka talaga maya maya. Hindi kagaya nung pag wala siyang kangkong naman, ang papagreen mo talaga yung tubig. Wala yung ating mga isda. Wala. Ayan pa lang. Baka natatakot sa akin. Doon na tayo sa kabila. Naandun sila. Ayan o. Ayan na pala. Ayan na o. Medyo kaya lang ipapadpad po yan dito sa masyadong madikit. Kaya mas maganda talaga doon. Ididikit nila dito yan sa pader. So mas maganda kung doon talaga tayo maghagis. Lakas ng amihan ah. Next week kailangan na naman namin bumili ng isda. Ubus na naman po yung aming pinamili. Nakakatuwa. Ikita naman yan. Syempre labas naman po lahat yon, pati yung gasolina namin, pati yung aming mapagod lang talaga, effort talaga. Gasolina, hotel, lahat yan nakalista po yan. Syempre negosyo, di ba? So kailangan po mailabas natin yan. Tapos kung magkano yung isda, pati yung kinakain namin sa daan, naka-tiktak lahat yan. Naka-tiktak lahat. So ayun, ilalabas naman po. Sabi ko nga kay Bebe, kailangan po niyang magpa-print ng mga tarpaulin lang o notes na ayun, parang ayun, tarpaulin nga na siguro 4x2 na nakalagay ay available fish lumpia, available frozen, ready to cook, para naman na nandito talaga sila. Oh, tingnan nyo, pati yung mga ayungin natin ay na umalis, nandito talaga mga loko. Ayan oh. Dito talaga sila. Sanay na kasi sila dito kumakain eh. Yun nga ang tilapia, pagka nasanay po sila sa isang lugar na andun, grabe lakas ng hangin ah. Misipol. Misipol. Pusin na natin to. Ay. Ayan na. Oh, andyan na sila. Mga malalaki oh. Andito. Ayan na oh. Ang lalaki na po nung iba, sa 500 grams na talaga. Nasa ano na, yung mga naunang batch, nasa 500 up na. Oh, ano, palakihin pa natin yan. May nagtanong, anong lasa? Lasa mong tilapia ako. Naalala ko yung ano ng Atobi. Mayroon po kasing ano ng Atobi, yung parang nag-i-interview yung may-ari, sabi niya gano'n. O, yung manok, sabi niya nung kinatay nyo na ano ang lasa, lasang manok. Hanggang ngayon tumatawa pa po ako mga farmer pagka naaalala ko yun. Ay, ayan, buti na lang malaki na yung ating radish nung lumakas yung hangin at hindi na po nagtumbahan. So ayan, maraming pong salamat. Tapos na po tayo. So ayan, ayun na, lumapit na yung mga isda. Wala talaga doon. May ilan din, pero naandito talaga sila. Ayan, bukas hindi ko po alam kung ayan, meron tayong maiba-vlog bukas dahil si Rizal ay mag electrical.
mag-i-install po siya ng mga wiring doon sa bagong kubo para malagyan ng mga electric fan at outlet. Tapos eto dito babaklasin po yan bukas yung dalawang poste at popormahan na din yung dalawang poste sa island na mismo. Tapos yung boys, gusto ko magpakuha na ng Carabao manure mga ka-farmer. Sana ay hindi ko po alam kung pwede si Kongkong. Kailangan kasi may kasamang driver eh. Si Rambo ang ano niya eh, kasama niya madalas eh. So ayun, kasi si Bebe magpapaluto din daw po ng chili garlic with crab at wala na rin. Ayan, lumalagong pangkabuhayan. So ayan, shoutout pala kay Alex Santos. Ayun, nasa kanya na yung kanyang kaluban na pinagawa natin. Actually yung ibinigay ko na lang sa kanyang itak, yung sa akin di ko naman nagamit gaano dahil dalawa pa po yung itak ko dyan eh. So naibigay ko po sa kanya dahil hindi nga umabot. Ninervyos naman ako dahil sabi ko baka mamaya ako hindi maabot, nakakahiya. Tagal niya na pa namang inano yung ano niyang yun, itak na yun. Tapos gusto ko po palang batiin na get well soon ang kaibigan ni Tito Joey Mercado na dapat daw po pupunta kahapon. Nagka-aksidente naman na parang nadulas yata, tapos na ano yung kanyang face. Excited pa naman po siya daw na makapunta. Si ka-farmer Eduardo Campos, ayan. Get well soon po at hope to see you some other time. Syempre magkita po tayo po ano ba, next week or some other time. So ayun, kay Tita Boots din Mercado, syempre kumusta po kayo? Ayun, si Ate Gina ay nasa US na ba? Nakabalik na ba siya? Ayan, congratulations pala sa Seattle Seahawks. Actually nung natuto po akong mag-ano ng naintindihan ko po yung 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 football na yan, kasi inaral ko din yung rules niyan. Gawa ng yung bar manager namin napakahilig po sa football. Sabi niya, alam mo ang ganda ng larong football, hindi lang naiintindihan nila. Sabi niya strategic yan. Sabi ko nga, kasi napapanood ko banggaan lang ng banggaan. Sabi niya try to learn it. Sabi niya maiintindihan mo at maano mo yung laro. So ayun, inintindi ko at yun nga, sabi ko ba magaling din ano. Kaya yun, naintindihan ko na yung first down, third down, mga ganon. Kaya ngayon kahit papaano nakaka-relate ako pagka may kanya Super Bowl. Oo, so ayan. Kaya congratulations sa Seattle Seahawks. Ganon din pala kay brother Seahawks pala to, si Froilan. Sigurado nakapost na naman yon. Ayan, proud na proud. So ayan, congratulations po. At ayan, hanggang dito na lang. At good news pala, si Chuchay ay nanganak na. Ayan, naandyan po, may anak po siya. At yun nga lang, syempre nahiya naman ako sa nag-alaga dahil namatay po si Becky. So sana tag-isa po kasi kami eh. Di ko alam kung anong gagawin namin dun sa anak. Baka ibigay ko na lang po sa kanya and then I'll wait for the next ano na lang. Total nahirapan din naman po si Dodong. Siya din naman po ang alam nyo yun. Kasi kaya linipat ko po talaga dahil nahihiya naman ako kay Rambo. Tsaka naaawa na rin ako dahil wala talaga kaming paglalagyan. Pag pumasok po ang tag-ulan, hindi namin alam kung saan isisiksik sina Becky at Chuchay. Siyempre hindi po pwedeng maulanan ang baka. Mahina po sa lamig ang baka. Mainit, magaling sa init, mahina sa lamig. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Abangan natin bukas yung ito, maayos na.